Ka-Express, Gilas Pilipinas nangangalampag na talaga ngayon dahil 3 araw na lang bago magsisimula ang Day 1 ng official FIBA World Cup practice window. At may malaking balita agad, si Justin Brownlee ay isa sa mga earliest arrivals. Ang timing ng pagpasok ni JB ay napakahalaga dahil ito ang unang pagkakataon na mabubuo muli ang core ng ating national team para sa full training cycle na nakatutok sa qualifiers at long-term World Cup preparation. Malinaw ang misyon ng Gilas sa window na ito, ayusin ang rotations, palakasin ang chemistry, at ibalik ang tempo ng sistema matapos ang buwan ng hiwa-hiwalay na schedules ng mga players. Nakaangkla pa rin ang buong programa kay Kai Sotto dahil kahit na hindi pa ganap na klaro ang kanyang availability, ang coaching staff ay nagre-ready ng sistema na compatible sa presence ng isang towering anchor. Sa unang wave ng practices, inaasahan na tutukan ng coaching group ang defensive coverage, ball pressure at execution ng early offensive sets. Malaking tulong dito ang pagdating ni JB dahil siya ang magbibigay ng stabilizing forces spacing at playmaking, lalo na sa first phase ng camp kung saan maraming players ang nag-adjust pa sa national team rhythm. Nakaset ang initial training sa Inspire Academy, isang environment na traditionally ginagamit ng Gilas para sa focused, closed-door sessions na walang distractions. Pagkatapos nito ay lilipat ang team sa Manila Gym sessions para i-test ang pace at physicality ng sistema sa mas malaking court at mas game-like na setup. Karamihan ng mga PBA players ay expected sumali matapos ang kanilang league commitments at habang papalapit ang opening day, ang pinakamalaking tanong ay kung gaano kabilis mababawi ng Gilas ang laro na kilala nating physical, mabilis at organisado. Ang unang 3 araw ng camp ang magiging sukatan kung sino ang nasa kondisyon, sino ang ready for major minutes at paano bubuin ang final rotation. Ang presence ni JB ay nagdadala ng kumpiyansa, pero ang final tune-up ay didepende pa rin sa kabuang readiness ng core at kung gaano kabilis nilang maipasok ang defensive at offensive scheme ng coaching staff. So ngayong 3 araw na lang ang nalalabi, malinaw na magsisimulan ng umiinit ang preparasyon. At ang tanong, makikita na ba agad ang full strength Gilas sa unang session? O may mga adjustments pa habang papalapit ang official qualifying games? Ang sagot ay malalaman sa mga susunod na araw at doon magsisimula ang tunay na kwento ng campaign na ito. Nanginginig ang paligid ng Gilas Pilipinas program habang papalapit ang Day 1 ng official FIBA World Cup practice window. 3 araw na lang, pero ramdam mo na agad ang urgency dahil may nangyaring napakalaking development. Si Justin Brownlee mismo ang unang dumating at agad nagparamdam na handa siyang magbigay ng spark sa opening stretch ng training camp. Sa bawat cycle ng Gilas, mahalaga kung sino ang unang sumipot at sa pagkakataong ito, pinakita ni JB na committed siya sa buong proseso. At sa panahon ngayon kung saan ang team ay sabay-sabay inaayos ang chemistry, injury recovery at rotations, sobrang bigat ng meaning ng isang early arrival. Ang buong training window ay nakatutok sa 2 malaking layunin, ayusin muli ang national team rhythm at i-activate ang updated system. Kahit hindi pa final ang status ni Kai sa unang stretch ng practices, ang buong coaching staff ay gumagawa ng sistema na nakaangkla sa idea na kailangang may paint presence, shot deterrence at offensive anchor ang Pilipinas pagdating sa qualifiers at World Cup cycle. Well, sa madaling salita, kahit absent physically sa ilang sessions, nakaprogram pa rin ang sistema para maging compatible sa height, mobility at role ng isang tulad ni Kai Sotto. Sa Inspire Sports Academy magsisimula ang unang bahagi ng training at hindi ito basta-basta venue. Dito, traditionally ginagawa ang pinaka-intensive na bahagi ng Gilas conditioning dahil malayo ito sa ingay, distractions at public pressure. Ang focus na full system rebuild, spacing, ball movement, defensive structure, transition timing at identity-based execution. Dito didikit ang players sa ritmo ng isa't isa at dito rin malalaman kung sino ang ready sumabay at sino ang nangangailangan pa ng more conditioning bago sumabak sa next phase ng camp. At isa sa magiging malaking tungkulin ni JB ay maging stabilizing force. Siya ang inaasahang magpapatibay sa first unit habang tinetest ng coaches ang iba't ibang combination sa second unit. Pagkatapos sa Laguna sessions, lilipat ang Gilas sa Manila Gym rotations para i-transition ang drills papunta sa mas game-like environment. Dito tataas ang intensity dahil mas malaki ang court, mas mabilis ang pace at mas kita ang natural tendencies ng mga players. Kabilang sa inaasang hahabol ang ilan sa mga PBA players
na tatapusin muna ang kanilang league commitments bago sumali. May window na binigay para sa kanila, pero depende ng SPP at coaching staff na kailangang makapag-adjust agad at hindi pwedeng matagal mawala sa sistema. At habang papalapit ang day 1, nagiging malinaw na ang practice window na ito ang magiging batayan ng final rotations. Sa unang 3 araw pa lang, makikita na kung sino ang may kondisyon, sino ang may chemistry at sino ang handang magdala ng bandera ng Pilipinas. At ang tanong ngayon, with Justin Brownlee leading the early wave, gaano kalakas ang unang buhos ng Gilas kapag nag-tip off na ang buong camp? The next days will reveal everything. At habang lumalalim ang paghahanda ng Gilas, mas nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang unang linggo ng camp. Lalo na 3 araw na lang ang natitira bago tuluyang pumutok ang day 1 ng training window. Isa sa pinakamalaking elemento ngayong cycle ay kung paano ma-integrate ang combinations ng veterans at rising players. Alam ng lahat na kapag si JB ang nauna, nagiging mas madali ang transition ng bagong pasok na players dahil kilala na niya ang offensive patterns at defensive expectations ng Gilas system. Kaya sa early phase pa lang, inaasahan na magiging gabay siya sa mga younger wings at guards na kailangan agad makasabay sa tempo ng ating national team. At critical ito dahil isa sa pinakamalaking problema ng Gilas sa mga nakaraang windows ay slow starts at late adjustments. Ngayon, may pagkakataon silang ayusin ito mula day 1. Well, sa kabilang banda, hindi mawawala sa spotlight ang sentrong tema ng buong programa, si Kai Sotto. Kahit wala pang final confirmation kung makapag-full practice siya sa unang linggo, ang coaching staff ay nagtatayo ng schemes na may presence niya sa isip. At bakit? Dahil iba ang spacing, iba ang defensive rhythm at iba ang rebounding patterns kapag may 7-3 anchor ka sa gitna. Sa mismong design ng training sequences, mula close-up drills, weak side help timing, pick and roll rotations hanggang sa transition defense, halata ng sistema ay nakaprograma para sa isang team na may towering rim protector. At kung papasok si Kai sa mid-camp o late camp, magiging advantage pa rin dahil hindi na siya mag-adjust sa bagong sistema. Ang sistema mismo ang nag-aantay sa kanya. And beyond Justin Brownlee and Kai Sotto, isa pang crucial factor ngayong cycle ay ang Manila session sa susunod pagkatapos ng Inspire Academy Camp. Dito magiging mas real-time ang laban dahil mas lumalabas ang natural tendencies ng mga players, mas nakikita ang weaknesses, mas madaling i-tune up ang spacing, at mas nararamdaman ng mga players ang actual physicality na kakaharapin nila kontra Guam sa mga susunod na qualifiers. At dito rin susulpot ang mga dark horse players na hindi expected pero biglang magpapakita ng lakas sa scrimmages at half-court sets. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.